Umaga pa lamang ay ginulat na ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes sa kanyang mga isiniwalat na impormasyon. Kanyang inilahad na pinahintulutan ang kanyang sarili na maging instrumento sa maling gawain sa maanumalyang flood control projects. Matatandaan na idinawit si Bernardo ni ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara sa nakaraang pagdinig. Sa sworn affidavit ni Bernardo, kanya ring ikinanta ang pangalan ng isang senador at mga dating senador na dawit sa umano'y anomalya. Ito ay sina Senator Francis Cheese Escudero, former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Makati City Mayor Nancy Binay. Sa kanyang salaysay, 15% ang kanyang ibinibigay sa proponent o mga mambabatas na dawit sa umano'y anomalya. Samantala, nang kumpirmahin naman ito ng Senate panel kina Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, kanilang itinanggi ang bilang ng porsyento. Giit ni Alcantara, 25% ang perang kanilang ina-arrange ni Carlo Rivera, kanyang Chief of Staff, para ibigay sa mga proponent. Humarap din sa pagdinig ang mga driver na nagdadala ng maleta ng pera na sina Andre Balatbat at Christian Santiago. Ayon sa kanilang salaysay, nasa 6 hanggang 8 maleta ng pera ang kanilang dinadala sa Dahlia sa Fairview sa pagitan ng November 2024 at January at March ngayong taon. Pagkumpirma ni Alcantara, 30 to 40 million pesos ang laman ng isang maleta, habang mababa na umano ang 25 million pesos kung maliit ang maleta, at bihiraan niya ang malaking maleta na sa kanyang pagkakaalam naglalaman ng 50 million pesos. Dagdag pa niya, tanging 30 to 35% lamang umano ang kabuuang pondong napupunta sa proyekto, dahil 65% dito ay napupuntaan niya sa taxes and commitment. Commitment po sa back po ay... Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to 35. 30 to 35. Normal Dahil po. yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas Yes, po. marami yung commitment. Yes po. Samantala, tumugon naman si Binay sa paratang na ito ni Bernardo at sinabing siya ay nagugulat at nalulungkot na idinamay siya sa naturang umano'y anomalya ng DPWH. Giit niya na walang katotohanan na sangkot siya rito at tahimik lang umanong nagtatrabaho bilang alkalde. Gayon din si Escudero na tumanggi na rin sa aligasyon at planong maghain ng demanda laban kay Bernardo, habang wala pang reaksyon si Revilla patungkol sa mga paratang. Sa isang ambush interview naman kay Senator JV Ejercito, kanyang sinabi na maaaring isang diversion tactic lamang ang mga ibinunyag na impormasyon na ito sa Senado. Tignan na muna natin kasi yun nga sabi ko, bakit pa na senador na parang na ano ba ito, burning the house o parang nakalimutan na saan ba nagsimula ang lahat ng ganitong scheme, diba? Baka posible na ginagawa ito, itulak sa Senado lahat ng paninira para mapagtakpan yung tunay na krimen. Samantala, agad naman na dinala si Bernardo sa Department of Justice nitong umaga para sa evaluation ng kanyang affidavit kung siya ba ay valid na mapasailalim sa Witness Protection Program, bunsod ng bigat ng kanyang naging statement. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.